Kumusta kayo? Sa pagkakataong ito, samahan niyo akong alamin ang isang napakagandang alamat na Pilipino na nagsimula sa isang simple pero napakalakas na ideya. Okay, simulan natin sa tanong na to. Naisip niyo na ba kung bakit yung mga kuliglig grabe kung makapag-ingay sa gabi? Well, yan mismo ang sasagutin ng kwento natin. Isang tunog na pamilyar sa atin pero ngayon malalaman natin ang alamat sa likod nito. So, ang kwento natin, magsisimula to noong unang panahon pa. Isang mundo na, alam niyo yun, wala pang ingay ng kuliglig. Tara, silipin natin. Gusto kong i-imagine niyo to. Isang gubat na puno ng buhay, puno ng musika. Yung bawat tunog mula sa ip ng hangin, sa mga dahon, sa mga hayop, para silang isang perpektong choir. Ang ganda, di ba? Dito na ngayon papasok yung bida natin, si Lito. Okay, si Lito, sobrang galing niyang kumanta, as in, gifted talaga. Pero, may isang malaking problema. Mayabang siya. At hindi niya to tinatago ha. Talagang ipinaparinig niya sa lahat. Laging sinasabi, walang mas gagaling pa sa boses ko. Ako ang hari dito. Imagine, yung kayabangan niya, yun na yung sumasapaw sa magandang musika ng gubat. Pero syempre, ang ganyang pag-uugali, may nakakarinig, may nakakapansin. Lalo na yung mga tagabantay mismo ng gubat. At yun na nga, narinig siya ng diwata. Yung diwata, siya yung parang spirit guardian ng gubat. At syempre, nabahala siya. Bakit? Kasi nasisira na yung harmonia sa tahanan niya dahil kay Lito. So, para mas maintindihan natin, tingnan niyo tong pagkakaiba. Yung kanta ni Lito, perpekto ang teknik, sobrang galing. Pero yung kanta ng gubat, galing sa puso. Si Lito malakas, nagyayabang. Yung gubat, mahinahaw lang, nagkakaisa. Dito pa lang, kitang-kita na yung problema, di ba? So para maturuan ng leksyon si Lito, ito ang ginawa ng diwata. Nag-isip siya ng isang challenge, isang contest, pero hindi ito basta-basta contest. May 3 rules. Una, magtipon lahat. Pangalawa, lahat kakanta, at heto ang pinaka-importante. Pangatlo, kailangan galing sa puso. Ang mananalo, hindi yung pinakamagaling, kundi yung pinaka-sincere. Galing, no? At ano sa tingin nyo ang reaksyon ni Lito? Eto, eksakto sa inaasahan natin. Sabi niya, hamon? Sisiw? Mga pipitsugin lang naman yan kumpara sa akin. Ay, naku Lito. Talagang hindi niya nakuha yung punto ng contest. Sobrang bulag na siya sa sarili niyang pride. At dahil dyan, dumating na tayo sa pinaka-exciting na part, yung contest mismo at yung kalalabasan nito na babago sa buhay ni Lito magpakailanman. So, naunang kumanta yung ibang mga hayop. Alam nyo, simple lang yung mga kanta nila. Tungkol sa araw, sa ulan, sa pamilya nila. Pero ramdam mo yung pagiging totoo, yung puso sa bawat nota. Yun mismo yung gustong marinig ng diwata. Tapos, turn na ni Lito, anong ginawa niya? Ayun, bumirit. Isang kanta na sobrang komplikado, sobrang technical, sobrang lakas. Galing. Oo, magaling. Pero walang kaluluwa, walang emosyon, parang performance lang, hindi galing sa puso. Dito na ibinigay ng diwata ang hatol niya. Sabi niya, dahil wala kang puso sa iyong sining, hahatulan kita. Aawit ka magpakailanman para hanapin yung damdaming hindi mo kailanman ipinakita. Grabe. At bigla, si Lito naging isang maliit na insekto. Siya ay naging isang kuliglig. At yung walang tigil niyang pag-awit sa gabi, yun daw yung walang katapusan niyang paghahanap sa pusong nawala sa kanyang musika. So, ano ba ang mga aral na makukuha natin dito? Well, una, yung talento, bihaya yan. Hindi para ipang-away o ipagyabang. Pangalawa, yung tunay na sining, yung totoong ganda, laging nanggagaling sa puso. At pangatlo, mas masarap pakinggan ang musika na may kasamang pagpapakumbaba. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng kuliglig sa gabi, yung ingay na yon, anong aral kaya ang maaalala nyo mula sa kwento ni Lito? Isang magandang bagay na pag-isipan, di ba?